Will Time Big Time. Na-publish ng Wikipedia. Alat title, ang Will Time Big Time ay isang palabas sa telebisyon na ipinapalabas sa TV5. Ang una nitong palabas ay inere noong ika-23 ng Oktubre taong 2010. Si Willie Revillame ang pangunahing host ng palabas. Ang programa ay isang variety show at inihahandog ng Will Productions, Inc., at ipinapalabas tuwing Lunes hanggang Biyernes at tuwing Sabado. Ito ay sumahimpapawid ng live mula sa Studio A ng TV5 Complex. Kasaysayan. Unang sumahimpapawid sa pangalan na Willing Willie, ang palabas ay nabuo bilang resulta ng pagkansela ng WOWOWI at ang paglipat ni Willie Revillame sa TV5. May bilang ng personalidad mula sa WOWOWI ang lumalabas sa Willing Willie, kasama na rito sina DJ Coqui Meneses, Owen Urshia, Ana Feliciano, Aprilyn, Congratulations, Gustilio, Lovely Abella at ang dating ASF dancers na ngayon ay bumubuo sa WW Girls, ang in-house na grupo ng dancers ng palabas. Alitan ng mga mananayaw. Dalawang miyembro ng WW Girls, si Aprilyn, Congratulation, Gustilio at si Monique, Pak, Natada, ang nasuspendi mula sa palabas noong Nobyembre ng 2010 dala ng pakikipag-alitan sa dressing room dahil sa lipstick. Noon ika-12 ng Enero taong 2011 naman, napatawan ng 3 araw na suspensyon ang WW Girls buhat ng pakikipag-away di umano ng mga miyembro ng grupo sa microblogging site na Twitter. Mga paratang ukol sa paglabag ng karapatang-ari. Noong ika-24 ng Nobyembre, 2011, nagsampa ng kasong paglabag sa karapatang-ari ang ABS-CBN laban kay Willie Revillame, sa Will Productions, Inc., at sa TV5 dahil sa pagkopya di umano ng programang WOWOWI ng ABS-CBN. Subalit, ang mga pagdinig sa kaso na inihain sa panrehiyong hukuman sa paglilitis ng Makati, sangay 66 sa ilalim ng jurisdiksyon ni Hukom Joselito C. Villarosa, ay nasuspendi pagkatapos ponlakan ng hukuman ng pag-aapela ang hininging temporary restraining order ng TV5. Ang TV5 ay naghain naman ng petisyon para sa certiorari, pagbabawal at pagpigil sa paunang kautusan sa hukuman ng pag-aapela. Bilang tugon, ang ABS-CBN ay naghain ng petisyon upang mapasawalang saysay ang petisyon ng nauna. Noong ika-10 ng Marso taong 2011, ang hukuman ng pag-aapela ay naglabas ng desisyon pabor sa TV5. Kontrobersya sa pang-aabuso ng karapatang pambata. Noong ika-12 ng Marso taong 2011, ang Willing Willie ay nagtampok ng segment o bahagi kung saan ang isang 6 na taong gulang na bata ay nag-macho dance bilang pagpapakita ng talento sa palabas. Noong una, ang pangyayari ay di gaano binigyan ng pansin. Nagtamo ng maraming puna ang pagyayari nang lumabas sa YouTube and ilang bahagi ng sayaw na bata. Noong ika-25 ng Marso, isinulat ni Benjamin Pimentel ng Philippine Daily Inquirer ang naturang pahayag, "We have a big problem if it's okay for most people to let a big shot TV host treat a child like garbage." Ito ay sinundan ng pagpapalabas ng pahayag ng Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan o DSWD 3 araw ang nakalipas na nagsasabi na ang pangyayari ay isang klarong kaso ng pagmamalabis sa bata. Sa isang panayam sa media, mariing tinutulan ng DSWD ang emosyonal na pang-aabuso at kahihiyang ipinagkaloob sa isang 6 na taong gulang na batang kalahok. Ang Komisyon sa Karapatang Pantao ay nagsasagawa ng investigasyon ng programa dahil sa paglabag ng Seksyon 10 ng Batas Republika BLG 7610, kilala rin bilang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang lupon sa review at klasifikasyon ng pelikula at telebisyon o MTRCB ay sumasailalim rin ng mga pagdinig tungkol sa naturang isyu. Noong ika-8 ng Abril, 3 miyembro ng panel ng MTRCB panel ang umurong mula sa kaso. Ang isyu ay nagtamo ng mga negatibong puna mula sa kapulungan ng mga Katolikong Obispo ng Pilipinas, ilang mga sikat na personalidad sa showbiz tulad nila Jim Paredes, Bianca Gonzalez, Lea Salonga, Aiza Segura, Lea Navarro, Kay Broses, Agot Isidro, Mylene Dizon at Tuesday Vargas sa mga social networking site tulad ng Twitter, mga kolumnista ng Philippine Daily Inquirer tulad ni Randy David, Rina Jimenez David.
Michael Tan at Benjamin Pimentel, at maging mula sa mga militanteng organisasyon tulad ng Gabriela. Ang mga kampayang Mang-Inasal, Procter & Gamble, CDO, Cebuana Luller, NutriAsia at Unilever ay nagsitanggalan ng kani-kanilang mga patalastas mula sa palabas noong unang linggo ng Abril taong 2011 dahil sa panggigipit na hatid ng kontrobersya. Dahil dito, inihayag ni Revillame sa publiko na ang palabas ay magsasailalim sa isang pahinga simula ika-11 ng Abril taong 2011. Binalaan niya ang mga taong nanira sa kanya sa Twitter. Ayon kay Revillame, ang mga ito ay sasampahan rin ng mga kaukulang kaso. Kinuwestiyon rin ni Revillame ang pagtatangi lamang sa Willing Willie, habang ang mga palabas na It's Showtime at Goen, Bulilit ay hindi pinuna. Ika-18 ng Abril nang sinabi ni Revillame na hindi na niya sasampahan ng kaso ang mga personalidad na pinagsalitaan siya ng masama sa Twitter. Noong ika-25 ng Abril, ang End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes ay nagsampa ng kasong pagmamalabis sa bata laban kay Revillame, sa TV5 at sa mga opisyal nito kasama tagapangulo nito na si Manuel V. Pangilinan. Ang DSWD ay nagsampa rin ng naturang kaso 2 araw ang nakalipas. Ang palabas ay hindi nagpatuloy noong ika-25 ng Abril, isang nakabitin na go signal mula sa TV5. Noong ika-27 ng Abril, iniulat ng Philippine Entertainment Portal ang pagbalik telebisyon ng palabas sa ika-7 ng Mayo na may bagong format. Ika-3 ng Mayo taong 2011 nang naglabas ng isang buwang suspensyon ang MTRCB at inilgagay ang palabas sa katayuang probationary na nangangahulugan na nangangailangan ng arawang permis at ang palabas mula sa MTRCB bago isahim papawid pagkatapos iangat ang suspensyon. Ang mga araw na lumipas mula sa unang pag-alis sa ere ng palabas noong ika-8 ng Abril ay sinama sa bilang ng MTRCB. Pagpapamalagi sa kahirapan. Sa proseso ng pagdedesisyon ng mga tadhanang parusa laban sa Willing Willie, ang MTRCB, sa isang pahayag ay nagsabi na ito ay humihingi ng pagbabago mula sa industriya ng telebisyon. Sa pahayag, napag-usapan ang isyu ng atraksyon na dala ng palabas at ng mga programang tulad nito sa pamamagitan ng pagbigay ng mga mabilisang pagkumpuni sa mga problema ng mga manood sa kahirapan, isa na rito ang pagbibigay ng premyong salapi. Sa pasya ng lupon na pagsuspendi sa Willing Willie, nakasulat sa wikang Ingles. The MTRCB as a government regulatory agency, and as a stakeholder in the television industry, realize the value of setting a good example to the viewing public in general, who are composed of all genders, and of all ages, and especially to children. We should always promote the good, and not condone what is reckless. There is a very thin line between exposition and exploitation. When an uneducated impoverished man is in front of us, we are confronted with the question, what should we do? To teach by setting a good example, and not take advantage of his state, and never allow him to wallow in his miseries. A quick fix does not solve anything permanent. The state of the Philippine television industry is a product of a long process of compromises, and quick fixes. These quick fixes may be likened to drugs that are so addicting we end up being trapped in its unending cycles of perpetuating poverty, and uneven power relations. There is a saying that goes, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. False hopes can never be a solution. Will Time Big Time. Noong ika-9 ng Mayo taong 2011, inulat ni Christy Furman sa Juicy Express na magbabalik ang palabas sa ilalim ng bagong pangalan na Will Time Big Time sa ika-14 ng Mayo taong 2011.